Mga siklistang magbubukid, mga ka-bike fish, mga ka-hydroponics, no? Bali dito is, explain ko lang kung bakit parang halo-halo to yung nasa loob natin ng isang greenhouse natin. Kasi bali sa greenhouse pa lang natin, baka kaumpisa pa lang natin na nagtatry pa lang tayo. Hindi pa nga tayo nakapag-harvest, nasa 22 days pa lang tayo. Medyo meron naman tayong wala pa naman tayo nakikitang mga fungus na namumuo dito or mga insektong kumakain sa mga natin. Meron lang pala ako nakitang insect, tawag nito. Nagtry na kumain dito sa natin sa bok choy. Pero nagapan naman natin 'yon. Bali dito magkahalo-halo yung natin, magkahalo yung mga seedling tsaka yung for grow natin na mga lettuce dahil medyo masikip pa lang tong maliit lang kasi itong ginawa nating tawag nito greenhouse. Nasa 500 meters to nasa 40 meters, 5 by 40 meters. Medyo maliit lang to kaya medyo masikip sila. Tapos yung mga bagong seedling natin na para sa pangalawang greenhouse na hindi pa natin natatapos, ito yung greenhouse na sinasabi ko pa, hindi pa natin natatapos, dito ko muna nilagay. After matapos natin yun, baka lipat na natin to lahat ng seedling dun muna para magiging growing area na lang to ng ating mga pa-harvest at natin dun sa kabila ang seedlings. Saka may halo din dun kasi medyo malaki yung ginawa natin dito. Ang ginawa natin dito is nasa 500 hindi 480 to by ganito 480 by 3 feet 300 feet 280 480 by 280 feet. Medyo malaki-laki to siya kaysa dito. Almost double yung ginawa natin dito sa nauna nating greenhouse. Hopefully magtuloy-tuloy tayo at makapag open pa tayo ng iba. Bali, need lang natin na makapag-harvest at magkakaroon ng konting kapital ulit para makapagdagdag ulit tayo ng pag hopefully magtuloy-tuloy ito at walang masira doon sa mga pananim natin, no? In God grace lang po 'yon. Bali dito meron tayong tinatry din dito na bok choy at saka yung pechay, pero sa tingin ko hindi ko pagpapatuloy muna tong bok choy at saka pechay kasi ang mangyayari dito aagaw ng space sa mga natin sa greenhouse natin para dito sa mga lettuce. Kasi dito sa bok choy pechay hindi consistent yung niya price, kaya ihihinto muna natin to for consumable na muna yung gagawin natin dito sa mga pechay at bok choy na to. Then after nyan mag-focus na muna tayo sa dito sa lettuce natin. Tsaka na tayo mag-iiba ng variety, maggagawa ng ibang variety ng pechay or bok choy pag tingin natin stable na yung lettuce part natin, no? Yun lang po, maraming salamat. Please don't forget to follow, like and share. At sa YouTube i-update nyo na i-subscribe nyo na rin pa ako, i-click nyo yung notification bell para update kayo sa mga videos na gagawin pa natin. Medyo baguhan lang tayo dito, sana maraming makatulong din sa atin. More on learning pa rin tayo dito, no? Wala pa rin tayo sa process ng alam na natin lahat kasi more on experiment pa lang tayo dito sa mga ginagawa natin. Sana hopefully makita natin kung paano mapabilis or bilis lumaki yung mga mga lettuce, mapaganda yung seedlings. Hopefully actually meron naman tayong mga mentor, kaso need pa rin natin mag-study or alamin kung paano ba mas ma-improve pa natin yung mga tinuturo sa atin. Yun lang po, maraming salamat and good morning.